Paghula ng Panginoon, ito po ay sigurado, ito po ay maasahan, at ito po ay totoo at nangyayari. Isaiah 9:6-7, mga kapatid, ito po ang sabi, sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ang kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Sa makatwid, yung kanyang pamamahala raw at kapayapaan ay walang wakas. Sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at katwiran mula ngayon hanggang magpakailanman, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahina po ang palakpak natin. Bago po kayo umupo, sabihin nyo sa inyong katabi, ako'y pinagpala ng Diyos. Please be seated, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko pong mangaral sa inyo sa araw na ito. Sa araw na ito, mga kapatid, please be seated. Sa mensahe, mga kapatid, Feast of Christmas, ang kapayapaan na dulot ng Kapaskuhan. The Peace of Christmas. At mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi minsan naiintindihan ng marami yung kapayapaan na dinudulot ng Kapaskuhan. Para sa kanila, ang Kapaskuhan ay singbilis ng pagkaubos ng kanilang bonus, singbilis ng pagkaubos ng pagkain sa hapagkainan, at singbilis, mga kapatid, ng pag-alis ng kanilang kamag-anak sa kanilang yearly reunion kapag Pasko. Pansamantala lang. Pero mga kapatid, mga kaibigan, kung atin pong babalikan ang dahilan kung bakit may Kapaskuhan, 700 taon, ano raw? 700 years before Christ was born. Doon po, mga kapatid, hinulaan na ni Propeta Isaiah na darating ang isang hari, darating ang isang Panginoon sa katauhan ni Hesukristo na ating Diyos. The prophet Isaiah predicted the coming of the one who would shake the earth to its foundation. Darating ang isang ipinangako 700 years bago po nangyari. Hinulaan na po ni Propeta Isaiah. Wala pa pong idea, clue na ito'y mangyayari, pero hinulaan na po ng propeta ng Diyos. At ito po, mga kapatid, ay ang nilalaman nito, ang sabi ni Propeta Isaiah, predicted the coming of the one who would shake the earth to its foundation, and the world and he would arrive as a child, as a son. Darating siya na isang bata, isang anak, but not just any son, but the son of King David, a descendant of Israel's beloved king. Bakit kaya anak ang tawag dito sa darating? Ang isip ng tao, anak ng Diyos. Pero mga kapatid, bago natin sabihin yan, ay ang sabi po ng Bible, anak siya ni Haring David from the lineage of King David, Israel's beloved king. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So makita natin, mga kapatid, na he is not just an ordinary son. He is a descendant of Israel's beloved king. He would be a wonderful counselor, kamangha-mangha, tagapayo. Siya po raw, mga kapatid, ay magiging hari and capable of carrying out royal plans that would change the world. Siya po'y naparito hindi lang para mabuhay at para maghari sa kanyang lupain, kundi maghari sa buong mundo
at kanyang tuparin ang plano ng Diyos para baguhin ang sanlibutan ito. And Israel dropped the bombshell. Binagsak po ng diretsuhan ng propeta sa mga nakikinig ang gagawin ng taong ito, ng batang ito. And the child would be a mighty God. El Gibor. Siya po, mga kapatid, ang sabi ng iba, siya po ay ikalawang persona ng Diyos. Subordinate ng Ama kasi siya'y anak lang. Pero mga kapatid, yung tinatawag na pagiging anak ni Kristo, ito po'y function or office lamang. Hindi po lang siya anak o human being lang. He is the God-man. Naintindihan nyo? Diyos siya na naging tao. At nung siya'y naging tao, yung Diyos hindi naman nawala. Naroon pa rin. Dahil ang Diyos, omnipotent, omnipresent, and ano pa? Omniscient. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Nasa lahat siya ng lugar. Hindi naman naging tao siya, nawala na yung Diyos. Hindi po, naroon pa. Mga kapatid, mga kaibigan, at ang sabi pa po rito, ang kanyang kaharian, mighty God, El Gibor means warrior. Siya po, mga kapatid, ay makikidigma sa kasalanan at sa kalikuan with unmatched power. He would be everlasting Father. Tinanong ko, mga kapatid, yung AI. Ang sabi ng AI, mga kapatid, tinanong ko, anong ibig sabihin ng everlasting Father sa iyong pakiwari? Ang sabi niya, si Jesus ay may paternal function nung siya'y pinanganak sa lupa. So, ibig sabihin, hindi siya yung God the Father. Ayon sa AI. Tinanong ko rin eh. Tapos sabi ko, kung hindi siya ang nag-iisang Ama, so magkaiba sila ng Diyos Ama. Bagamat Ama rin si Kristo. Di ba sabi rito, everlasting Father? Tama ba? Tinanong ko, alam niyo sagot ng AI? Iba raw. Kaya ang sabi ko, alam mo, AI ka pero Trinitarian ka. Alam niyo, nagsorry po. Ang sabi ng AI, yes, I failed to present the other perspective. Aba, yung gumawa ng AI, Trinitarian. Kaya hindi po biblical yung tinuturo niya. Ang tinuturo niya, yung ilinagay sa kanya nung nag-imbento sa kanya na maging robot. Tayo po, ang sinusunod natin, hindi AI. Ang sinusunod natin, hindi tao. Ang sinusunod natin, salita ng Diyos. Tapos lumabas doon, mga kapatid, yung ginamit kong AI, yung Meta AI, yung bago ng Messenger. Tapos ang sabi niya, di pinalabas niya na lahat, yung Trinitarian, Apostolic, Binitarian, yung Unitarian. Tapos mga kapatid, nung inilabas niya yon, doon natin nakita, mga kapatid, yung pag-amin niya. Na yung kanyang paniniwala, 4th century lang sumibol. 4th century, 325 AD. The belief that people are holding on today, one God in 3 person, 4th century lang po sumibol. Tayo po, ano po ang paniniwala natin? From the time of Jesus' death in the 1st century, 30 AD, or yun po ang pinagmulan ng ating faith. Wala pong putol. There is continuity. From the time of Jesus and the apostle up to our time, yun po ang belief natin. Hindi tayo naniniwala doon sa gawa ng tao, mga kapatid, na pananampalataya o doktrina. We believe in the teaching of Jesus and Jesus alone. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Siya lang ang ating pong source ng ating pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin muli. Hindi ko narinig Ayan pala. So mga kapatid, hallelujah. Dito makita natin
that He would be Prince of Peace. Ayan po. Hindi lang po siya Everlasting Father. Hindi lang po siya Mighty God. Yun nga ang tanong ko Ibig sabihin ba, itong si Jesus, Mighty God, tapos yung God the Father, Almighty? Di dalawang God, yung isa Almighty, yung isa Mighty. Ang sagot ng AI, hindi raw, magkaiba. O sabi ko, paano yung sinabi ni Jesus sa Revelation 1:8? I am the first, I am the last. I am the beginning, I am the ending. Who is, who was, and who is coming. Hiwalay raw. Kaya sabi ka, Trinitarian ka. Kaya mga kapatid na booking, mga kapatid yung AI. Pero sa salita ng Diyos, doon po tayo nakasandig. Ano pa po rito sinabi? He would be a Prince of Peace, the one who seeks, who ends conflict and strife. Oh, purihin ng Diyos. Ang sabi mga kapatid ni Zelensky, pag dumating ito si Donald Trump, magkakaroon siguro ng kapayapaan kasi siya yung papagitna kay Putin at sa akin na presidente ng Ukraine. Tao, Donald Trump, magkakaroon ng kapayapaan. Pero mga kapatid, mga kaibigan, nagkakaroon ng kapayapaan dahil may Diyos ng langit na umaayos sa awayan sa lupa na ang tawag sa Kanya hindi lang 2024, 2025 winner of the election to be a peacemaker, kundi siya ang Pangulo ng kapayapaan. He is the Prince of Peace. Na napakagulo ng mundo, napakarumi, napakasagwa, punong-puno ng kasalanan, pero nung dumating siya, tinanggal niya lahat at sinapawan niya yung karumihan ng mundong ito. Kaya tayo nakakaawit. And all creation cry, holy. Kasi yun ang ginawa niya. One holy night, may isang Diyos, isa lang naging tao, pinanganak sa sabsaban para gawing banal ang buong mundo. Hallelujah. Woo! Kaya kahit magulo, nakakadiri ang sanlibutan ngayon. Ang talino raw ng tao because of AI, because of modernization, because of technology. Tanungin mo lang, matututunan mo lahat ng gusto mong matutunan. Pero bakit tila pasama ng pasama ang sanlibutan ito? Pero kahit pasama ng pasama, nung dumating ang Panginoon, pinabuti naman ng Diyos ang mundong ito. Banal siya. Banal siya. Banal siya. Pastor, bakit kung mag-iisa lang siya nakaupo sa trono, bakit kailangan 3 beses pa sabihin? Di ba pwede, Pastor, sabihin, 1 beses lang banal? Kasi isa lang siya bakit mas marunong pa tayo sa Biblia? 3 beses sinabi, okay. Kasi yung pagka-Diyos ng Lord, dakila, malawak. Kaya yung 3 beses sabihin banal, kulang pa nga yun. Gusto mong dagdagan, hindi po masama. Nasa iyo. Kasi gusto mo siyang pasalamatan. Di ba? Paano siya naging banal sa iyong buhay? Alam mo, di ba? Naranasan mo na siya. Kaya para sa iyo, yung 3 pagkasabi, mga kapatid, sa lumang tipan na ang Diyos, banal, 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 hindi ibig sabihin 3 sila na sinasabihan, number 1 banal, number 2 banal, ikaw rin number 3, banal ka rin. Hindi. Isa lang po pinapatunguhan noon. Yung isang Diyos, malawak yung kanyang ginawa, nakabutihan, pagpapala, kapatawaran, pagbabagong buhay natin. Kaya yung pagsabi ng banal, banal, banal is the multiplicity of the greatness and goodness of God. Not because He is what? Divided into 3 or 4 beings. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Oh, praise the name of the Lord. Aabot yata ako ng 2 oras, mga kapatid. Na-excite ako sa preaching, bagamat ako'y binigyan lang ng less than 1 hour. He would be Prince of Peace, and the peace He offered would last forever. Ayun po. Ano raw? Yung kapayapaan na Kanyang ihahandog sa atin, mananatili habang buhay. Mananatili habang buhay. Magpakailan pa man.
Walang katapusan. Oh, hallelujah. Tapos na. Doon pa lang mga kapatid, tapos na ang mensahe. Makita natin mga kapatid, and that anticipated child arrived 700 years later. No one ever greeted him except his mother and his foster father. Alam nyo, nung dumating ang Panginoon, wala pong sumalubong na sandamakmak na tao na kumukuha ng kanyang litrato. Ito na ang Mesyas. Ito na ang Panginoon na magliligtas sa sanlibutan. I-post mo na agad para malaman ng lahat ng tao. Wala po. Ang sumalubong sa kanya, nanay niya, si Maria. Yung tatay na foster father na si Jose. Iilang mga shepherds, mga simpleng mga tao, mga kapatid naroon ang sumalubong sa Panginoon. At meron pang ilang mga hayop kasi nasa sabsaban. Pwede ba nating sabihin mga per children? Mga anak na mga hayop, mga kapatid, mga baka, mga kabayo. Away in the manger, no crib for a bed. Di ba? Yun yung awit, no? The little Lord Jesus laid down on his head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on a hay. Pinanganak, mga kapatid, sa pinakasimpleng lugar para ipahuwatig sa atin na yung kanyang kapayapaan at yung kanyang hope o pag-asa na ibibigay sa atin para sa lahat. Hindi lang para sa mayaman, hindi lang para sa iilan, kundi para sa lahat. Sa atin. Ganyan kadakila ang Diyos. When he talk about his kingdom, nung siya naman ay pumasok sa ministeryo at siner niya yung kanyang kaharian sa langit, siya po ay tinuligsa. Siya po ay pinagtawanan. Hindi po lahat tumanggap kay Lord. When he revealed his identity, nung siya ay nagpakilala na hindi lamang siya tao, kundi siya ang Mesyas, tagapagligtas, siya po, mga kapatid, ay pinaslang at pinako sa krus ng Kalbaryo. O mga kapatid, mga kaibigan, yet he was everything Isaiah said that he would be. Kung anong sinabi ni Isaiah, ang darating na bata, pinangatawanan ni Jesus. Siya nga talaga ang nag-iisang Diyos na naging tao, Emmanuel, God with us. Yet he was everything Isaiah said he would be, and if we believe in him, kung lahat tayo mananatiling tapat at maniniwala, sasampalataya sa kanya, we will enjoy his kingdom forever. Woo! Hallelujah, Jesus. Have you experienced him as the Prince of Peace? Peace means shalom, secure, ligtas, whole, buo, complete, puno, or kompleto. Yun ang ibig sabihin ng shalom or peace. Peace with God, Romans 5:1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon. Meron kang kapayapaan. The peace of Christmas has arrived. Isaiah 26:3, Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed in thee. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. Peace with God. There is joy when the Lord came in Christmas because peace with God becomes possible. Number 2, there can be peace not just with God but with others as well. Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na anak
ng Diyos na buhay. Peace with others. Ikaw ang pumapagitna para magkaroon ng kapayapaan sa paligid. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, bago po ako magpatuloy, nung ang Panginoon pinanganak sa lupang ito, walang digmaan. Ipakita nyo sa akin, nung naglakad ang Panginoong Jesus sa lupang ito, in His ministry, that there is war against nations. Nothing. No war. Why? Because the earth experienced someone walking on the ground who is called the Prince of Peace. May gera sa Ukraine, may gera sa Russia, may gera sa Syria, may gera sa Yemen, may gera, mga kapatid, sa Gaza. Pero nung ang Panginoon pumarito, nung siya'y nagministeryo sa lupa, walang gera, walang casualty, walang nagugutom na mga civilian dahil sa digmaan. Peace ang dinala ng ating Panginoon. Hindi lang sa lahat. Amen. Kundi, mga kapatid, sabi niya, dito, peace with others as well. Matthew 22:39, love your neighbor as yourself. Marin raw natin ang ating mga kapitbahay at kapwa tulad ng ating pag-ibig sa ating sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Peace with others. And last, peace within. Payapa ka na sa Panginoon dahil kay Kristo. Payapa ka na sa iyong kapwa o sa iyong kamag-anak o sa iyong mga mahal sa buhay. At kung meron kang nakakabangga, take this season a time for reconciliation. Anyayahan niyo sa inyong tahanan at makipag-ayos ka o pumunta ka sa kanyang tahanan kung ikay inaanyayahan niya. Huwag kang parang hard to get. Aanyayahan mo ko, ganito. Di ba yun ay open door na? So there can be peace with others as well. Not just peace with God. Pero itong huli, mga kapatid, maganda. Peace within. Payapa ka. Kahit magulo ang sanlibutan, ang paligid. Payapa ka kahit minsan parang, teka, para yata akong hindi makahinga. Pero payapa ka kasi, Lord, ikaw ang lumikha sa akin. Hipuin mong katawan ko para ako gumaling. Dahil sa iyong latay, ako ay gumaling na. Mula sa aking karamdaman. Thank you, Lord Jesus. Peace with self. Merong isang ibon, mga kapatid, na nakatayo sa isang batuhan sa ilog at sa likod niya yung, talampas ba yung tawag doon? Waterfall? Tama ba? Pero siya tahimik, payapa. Samantalang yung tagaktak ng tubig, mga kapatid, ang lakas, yung agos ng ilog, malakas. Pero siya nandun sa bato na nasa gitna ng ilog, payapa. Shalom. Payapa within. Peace with God, peace with others, peace with self. Hallelujah. Philippians 4:7, and the peace of God which transcends all understanding will guard, will guard and your heart and mind in Christ Jesus. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso at pag-iisip natin dahil kayo'y na kay Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Babantayan raw tayo, mga kapatid, ng kapayapaan ng Panginoon, hindi lang isip, pati puso, payapa, dahil tayo raw ay kay Kristo. Romans 8:6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sa Tagalog, mga kapatid, ang pagsunod sa hilig ng laman o layaw ay naghahatid sa kamatayan,
ngunit sa kabaligtaran, ngunit ang pagsunod sa Espiritu, nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Peace within. Woo! Hallelujah! Praise God! Before I end, bago ko po tapusin ang mensahe, bigyan ko po kayo ng 5 lang na maikling prinsipyo ng kapayapaan. Number 1 is surrender to God's will. Alam niyo mga kapatid, nakalulungkot ako. Meron pong iilan na pagka Christmas celebration ng church, narito sila. Bakit ganyan ka, pastor? Di ba dapat masaya ka? Narito sila eh. Ang problema, pagka meron lang okasyon, hindi pala dapat ganun. Dapat, palagi kang sumusunod sa kalooban ng Lord. Kahit walang okasyon, pag linggo, naroon ka. Kasi Kristiyano ka eh. Pero minsan nagpupunta ka pagka, naku, merong mga giveaway dyan. Oo. Kailan ba magkakaroon ng ano? Naku, dapat kumahog tayo. Mamaya si ganito, yung tatakbo sa ganito, magbibigay rin yan. Kasi malapit na yung ban. Ano yung ban? Malapit na eleksyon. Hindi na pwede magbibigay sila. Ngayong Pasko, yan. Ano tawag? Mag-orbit ka na. Pumila ka na. Mga kapatid, napakababaw pala natin. Hindi po yan ang tunay, mga kapatid, na pinupuntahan dito. Ang pinupuntahan natin, kapayapaan na dulot ng ating Panginoon. Yung pagpapasalamat mo sa Kanya, nagsasamba ka parati dahil ikaw ay nakaranas na ng pinakamagandang regalo. Walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Surrender to God's will always. Trust in the Lord. Lean not into your own understanding. Submit to Him in all His ways and He will make your paths straight. Always God's will. There will be peace. Bakit wala kang kapayapaan? Kasi ang sinusunod mo sarili mo. Ang sabi kanina sa bersikulo, to be what? To be spiritually minded is peace. But to be carnally minded is death and destruction. Pangalawa, trust in God's goodness. The Lord is my shepherd, I shall not want. Siya ang mag-guide sa atin. Wala ka na pang hahanaping iba. The Lord is our shepherd. Pangatlo, let go of worries. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Marami kang pinoproblema, gusto mo ng benta, gusto mo ng trabaho, gusto mo ng dagdag kita. Talikuran mo ang pag-aalala. Dumating na ang kapayapaan. Ang kailangan lang maranasan mo ito. Sana lahat po ng dumadalo rito, nararanasan ang tunay na kapayapaan ng Panginoon. Kasi kung kayo po ay narito para lang sa mga ayuda, sa mga angpaw, sa mga gifts, mga kapatid, pagkain, pansamantala lang yan. Kakain ka mamaya, mga kapatid. Sarap ng luto ni Sisa. Pagdighay mo mamaya, ay, ang bilis lang nawala na. Grabe. Di ba ganun lang? Pansamantala. Pero yung kaharian na gustong itatag ng Lord sa lupang ito at sa langit, walang katapusan. Ayun. Yun ang ating dapat makuha. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Practice forgiveness. Sabihin mo sa iyong katabi, magpatawad tayo. Nasabi mo ba? Narinig ba na katabi mo? Ayoko nga. Ay, pambihira. Bakit? Ang Kristiyano nagpapatawad. Kasi sinabihan tayo ng Lord dito sa Matthew 6:14 to 15. Give thanks all circumstances, forgive and you'll be forgiven. Forgive not and you will not be forgiven. Kung tayo mapagmataas, hindi tayo nagpapatawad, huwag tayong umasa na ang Panginoon magpapatawad sa atin. Grabe pala. Akala ko ang Diyos mapagpatawad. Yes.
Pero may kondisyon. Kailangan magpatawad rin tayo sa mga nagpasakit sa ating mga damdamin. Yung nagpadapa sa atin. Yung mga umutang di nabayad, etc., etc. Alam niyo na po yun. Magpatawad raw. Oh, hallelujah. Lalakas ang palakpak ninyo kapag kayo nagpatawad. Kasi sasabihin nyo, aba tama pala. Tama ang magpatawad. Kasi nung nagpatawad ako, kahit na medyo hirap ako, gumaan ang aking pakiramdam. Yung kabigatan ko nawala. At pagtingin ko sa salamin, hindi naman ako nagpapaputi, parang gumaganda yung aking aura. Hindi naman ako bumibili ng produkto ng papabata. Ganun pala kapayapaan ang kapalit kapag tayo natuto magpatawad. Woo! At huli, cultivate thanksgiving. Ano bang klase ito? Hindi ako binigyan ng perang papel. Barya. O yung barya, 20 naman. Hindi ka ba magpapasalamat dyan? Ang hirap pumila sa bangko. Ay, papalit nga po ng 20. Ay, wala po kami dito. Meron ba po kayong account dito sa bangko? Wala. Ay, hindi po kami nagpapalit ng ganyan. Tapos meron pang walk-in. Gusto ko 10,000 na tigsi 50 po, papalitan. Meron ba po kayo account sa bangko namin? Wala. Hindi po pwede. Tapos nung binigyan ka, yan lang. Oy, meron pong pinaghirapan po yan. Kaya kahit ganyan lang yan, magpasalamat tayo. Subukan nyo na hindi kayo umaasa. Pero may nagbigay sa inyo, anong pakiramdam? Kaya lang, pastor, umasa ako, walang dumating, malungkot. Umasa ako, may dumating, medyo masaya. Pero hindi ka umasa at may dumating, ay masaya, lalong-lalo. Pero hindi ako umasa, walang dumating. Pansamantala lang, may darating yan. Kasi ang Panginoon, He will not withhold anything good sa kanyang anak. Sinabi po niya yan in Psalms. Wala siyang iipiting blessing sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ibibigay niya yan. Sige, tanggapin niyo. Pagbabato ko tanggapin niyo. Boom! Ganon ninyo, sabay-sabay. Ayaw nyo yata eh. Eto, 1, 2, 3. Ayun. Meron kayong tatanggapin kay Lord, basta na magpapasalamat lang tayo sa nauna nating natanggap. Naalala ko mga kapatid, bago ko tapusin ang sermon natin, naalala nyo, nakaraang mga ilang taon, hindi tayo pwedeng face to face. Hindi ba kayo nagsawa doon sa mga miyembro ng pamilya nyo? Yung face lang nila nakikita. Ikaw na naman. Hindi tayo makalabas. Pero ngayon mga kapatid, narito tayo. Blessing. Yung iba gusto nila mag-Christmas party. Pero nandun sila sa sementeryo. In-injectionan pero namatay pa rin. Dahil sa pandemya. Let's be thankful. Yung magkasama-sama tayo rito, it's a blessing. Yung iba gusto nilang sumama pero masakit ang katawan, mataas ang dugo, amen, merong kolesterol, etc. Pero kayo narito. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, salamat sa Kanya. Nagdala ng kapayapaan sa Kapaskuhan.
Woo!